Kailan nga ba dapat magpatingin sa isang andrologist? Kung ikaw ay may problema, halimbawa sa pagpapabuntis ng iyong partner, kung nahihirapan ka, ibig sabihin may kinakaharap kang issue tungkol sa male infertility. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ka dapat magpatingin sa isang andrologist. O kung may problema sa iyong mga pribadong bahagi, halimbawa ay may alalahanin ka sa laki ng ari, maaari kang magpatingin. O kung may phimosis o anumang issue, maaari kang magpatingin. O maaari ring paraphimosis na isang emergency, maaari kang bumisita sa isang andrologo. At mayroon ding tinatawag na priapism kung saan nagkakaroon ng matagal na ereksyon na tumatagal ng higit sa 3 hanggang 4 na oras na masakit. Isa rin itong emergency, ang priapism, o maaari ring anumang trauma sa ari. Kung may natamong pinsala sa ari o sa bayag, tulad ng mga injury na dulot ng pakikipagtalik, isa pa itong dahilan kung bakit maaari kang magpatingin sa andrologist. O ang iba pang mga alalahanin ng mga tao ay kadalasan ay may kinalaman sa mga issue o aspeto ng sexualidad. Kung nakakaranas ka ng mga problema kaugnay ng masturbasyon o may mga maling paniniwala tungkol dito na nais mong linawin, maaari kang kumonsulta sa iyong andrologist. O maaari rin din itong maging erectile dysfunction kung saan nahihirapan kang magkaroon o mapanatili ang ereksyon. Ito rin ay isang dahilan para magpatingin sa andrologist. O kung nakakaranas ka ng napakabilis na pag-ejaculate o tinatawag nating premature ejaculation, maaari ka ring magpakonsulta. O kung bumababa ang iyong pagnanasa sa pakikipagtalik na tinatawag nating hypoactive sexual desire disorder o mababang libido, ito rin ay isang dahilan para magpatingin. O may ilang tao na nakakaranas ng masakit na pag-ejaculate, ang tawag natin dito ay odinoorgasmia. Tuwing ikaw ay nag-ejaculate, nakakaramdam ka ng sakit. Isa rin ito sa mga dahilan para magpatingin sa andrologist. Iba pang mga bagay kung nakakaranas ka ng problema sa kakulangan ng testosterone hormone na siyang male hormone. Kung nararanasan mo ang mga sintomas ng kakulangan nito tulad ng pagkapagod at hindi mo magawa ang mga regular na gawain. Habang tumatanda, bumababa ang antas ng testosterone hormone. Ang tawag natin dito ay andropause, na katulad ng menopause mo sa mga babae, pero ito ay sa mga lalaki. Mayroon ding tinatawag na andropause. Sa siyentipikong termino, ito ay tinatawag na late onset hypogonadism. Kaya ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ka maaaring magpatingin sa iyong andrologist. Kung nakakaranas ka ng mga problema kaugnay ng sexually transmitted infections, halimbawa kung hindi mo sinasadyang na-expose ka sa anumang gawaing sexual na walang proteksyon o kahit na may proteksyon at may mga alalahanin ka tungkol sa impeksyon, maaari mong mapag-usapan at matugunan ang mga isyong ito sa iyong andrologist. Sa madaling salita, para sa mga taong may problema sa pananakit ng bayag, lalo na kung ito ay matagal na o tinatawag nating chronic achalasia, isa rin ito sa mga kaso kung saan maaari naming ialok sa inyo ang mga microsurgical techniques pagkatapos ng gamutan. Kung sakaling hindi pa rin ito gumana, maaari naming isagawa ang isang microsurgical procedure. At para sa mga taong natapos na ang kanilang pagpapamilya at nais nilang sumailalim sa permanenteng sterilization, ang tinatawag nating vasectomy na isang simpleng procedure kumpara sa tubectomy. Isa ito sa mga procedure na maaaring gawin. Maaari ialok ang no-scalpel vasectomy. At may iba't ibang advanced na paraan ng paggamot sa andrology kung saan maaari naming tugunan ang mga issue na may kinalaman sa fertility, pati na rin ang mga problemang may kaugnayan sa sexualidad at maging ang mga kaso ng late onset hypogonadism o kakulangan sa testosterone. Upang buo din ang lahat ng ito, kung ikaw ay nakararanas ng problema sa fertility o sexual dysfunction o maaaring may kakulangan sa testosterone hormone o kaya naman ay may kinalaman sa testicular cancer o penile cancer, maaari kang masuri pa ng iyong andrologist. Kaya tuwing nararanasan mo ang mga ganitong issue, maaari kang kumonsulta sa isang andrologist, humingi ng opinyon at sundin ang nararapat na hakbang. Salamat po.